family physicians. Happy morning, Doc! Magandang umaga. Yan, sagutin na natin. Define muna, ano ba ang rabies? Siyempre, yung rabies is isang virus po na inaatake ang ating central nervous system. Nakukuha ito ng isang tao dahil sa kagat. Ang pinakamataas po, 98% sa Pilipinas ay galing po sa kagat ng aso. Hindi lamang kagat, pati scratch. Pati scratch? Opo, kasi di ba naglilik yung mga aso po, 1.5% sa pusa. Although wala pa rin documented sa kaso sa daga. Okay. Pero alalahanin lang natin na pwede rin manggaling sa ibang mga hayop, Sa di ibang ba? hayop. Oo. Pero hindi naman automatic na kumakagat ka katulad ng bata na may rabies ka kaagad, di ba? Paano ba malalaman? Ang ginagawa natin kasi, inoobserbahan natin yung aso noong 14 na araw. Kasi nga maliit yung aso. So, unang magpapakita ng simptomas yung aso. Yung aso. Yung aso po, magiging matamlay, walang ganang kumain. Yung iba po, nagto-throw up. Yung iba po, tapos nauulol. Okay? Takot sa hangin, takot sa tubig, hindi na kumakain. Kahit na sino lumapit sa kanya, kahit na sarili niya amo, hindi niya nakikilala, yung mga ganyan po. Pero syempre sa tao, para pong may flu or para pong may trakaso, walang ganang kumain, may lagnat yung tao. Sa bata, yung isang kaso po natin, walang ganang kumain, tulog ng tulog, tapos bigla pong papakita ng kaibang simptomas na kung saan takot sa tubig. Kasi nga po, yung hydrophobia tinatawag natin, naglalak yung kanilang larynx, no? Pati ang bata, natatakot na uminom. Pag rabid na talaga yung ating tao, no? Tapos Iba po, takot po sa hangin. Paypayan mo lang po yan, parang takot ka po. Nako, so ayaw nating dumating doon. So Ayaw kapag natin. nakagat na ng aso, ang bata, ano ba ang dapat, ano unang dapat? Well, syempre yung post-exposure prophylaxis, napaka-importante po nun. Kinakailangan po talaga, obserbahan natin yung aso, 14 na araw. Kung sakali pong mahuulo, walang ganang kumain, mawawala. Makakatakas. So kaya po, natagpuan niyo pong patay na, kinakailangan po i-sacrifice natin yung head para po ma-check po kaagad. Sa tao naman po, kinakailangan po talaga natin na pabakunahan yung tao. May mga schedule po yan, hindi lamang po isang shot lang yan, ano? Merong day 0, day 3, day 7, day 14, day 28, day 90, no? Dito po, ginagawa po yan, ano? Dalawang klase po yung binibigay. Meron po immunoglobulin, passive immunization, at merong active immunization. Marami po mga dog bite centers dito sa Pilipinas, sa Kamaynilaan. Isa na po syempre sa Lazaro Hospital and Kasi ipatayin mo yung upo ko. Yung inyo pong Merong mga pasyente. serbisyo ang gobyerno na ipabakunahan pati ang aso at saka ang nakagat. Diba? Yes, so opo. alam natin na that's available to us. Yun. So alam na natin kung yun na nga, kung may rabies, lahat yan ang mangyayari. Okay. Pero kung siniguro naman kayo ng kapitbahay na may shots na tong aso ko na Well, depende kung kahit na po may shot. Tanong niyo po, kailan po yung huling shots? Baka po palso na rin po yung shots ng aso. At saka depende rin po, kahit po may bakuna po aso, pag nakatira sa lieg at sa ulo, sa muka, kinakailangan po bigyan pa rin po ng bakuna yung tao. Kasi baka ma-infect din, di ba? So, walang masama sa mabakunahan ng anti-rabies ang bata kahit na hindi siya na-infect. Mas mabuti na yung Pag tayo po in doubt, pag tayo po gusto natin makatulog ng mahimbing, pabakunahan na lang po natin yung ating Yan ang pinaka-importante pa ni Doc Ray ngayon. Okay? Maring Angelica, narinig mo yan. Sana naging malinaw sa iyo ang mga sagot ni Doc. At gaya ng lagi namin paalala sa inyo, alamin ang tamang lunas sa mga nararamdaman nyo para laging okay tayo. Thank you very much, Doc Ray. We'll see you again. Ngayon naman, makikikain na tayo sa kusina kasama ang ating sexy celebrity guest na kasama ang mas sexy nating tagaluto dyan. Take it away, Chang!